Buenos dias, mga kagandang buhay! Kumusta po kayo? Ngayong umaga, kasama natin si Manager Bio at si Polly at atin pong hinahango sa incubator at sa hatcher ang atin pong bagong pisa na mga siho. Pure line natin na Itik Pinas, dalawa lamang po ang kulay. Meron po tayong siho na kulay black at meron din po tayong siho na kulay kaki. At napakasigla po nila ngayong umaga. Nagbibigay po ng inspirasyon sa umaga natin na anuman po ang ating ginagawa ay gagawin po nating may saya sa puso. Patuloy pong ma-inspire dito sa aming humble beginnings para po sa ating Pure Line, Itik Pinas. Yes, good morning once again para po sa ating mga taga-subaybay ng ating Pure Line, Itik Pinas, sa ating pong kauna-unahang pagpapapisa, mga kagandang buhay. At nanotice po natin na kailangan nating dagdagan ang ating pong hatcher. Nais ko lamang po magpasalamat sa ating pong mga concerned na subscriber na tinuturuan tayo sa atin pong journey na to. Para po sa Itik Pinas, para po sa ating mga breeder. So nakita po nila na habang nilalagay natin ang itlog sa ating hatcher, ay patong-patong po ang mga itlog. Oh, no! Kaya sinabihan po tayo na hindi daw po mapipisa ang ating mga itlog kung patong-patong. Kaya ang ginawa po namin ay ayun, makikita ninyo, hindi na patong-patong, oh. Yun. So, di natin alam kung mapipisa lahat dahil nga trials and error. Pinatong-patong natin ang ating mga itlog, pero nakita naman natin. Ayan na po yung mga siho nating napisa. At ang first batch po kahapon ay nadala na ni Ron Spong Official sa kanyang brooder building. Doon po sa kabila nating site, sa Area 1 po natin sa Matabana, Nabas. Ang ating pong agriculturist ay mula nung painit ng painit ang temperature po ng ating incubator ay talagang kanyang tinutukan. Kagabi tinutukan niya rin po ito, kaya ngayon ang oras po natin ay 7:30 in the morning. Tulog pa po ang ating agriculturist at on the rescue naman po si Manager Bio at si Polly. Para po sila na lang mag-segregate ng mga napisa na. So, kailangan talaga ni Ron ang manpower at very thankful po tayo sa manager natin. Hindi lamang po pang store, pang sports pa, o pang agriculture pa. Wow! Kung natatandaan po ninyo sa mga vlogs ko dati, yung mga plano po natin, puro bukang bibig lang. So, nag-announce po tayo na kung sino po makatulong para makakita tayo ng pure breed o pure line. So, wala po talagang direkta na nakapagsabi sa atin. So, meron ng pong tips talaga na nagsabi na kay Agribusiness How It Works ay na-feature nga nila si Sir Renato de la Cruz Ramos. At sinearch ko rin dahil sa dami po ng mga vlogs na rin ni Sir Agriculture How It Works, ay hindi ko nakita. Hindi ko masyadong nakita ba? Oo. Kaya, ano pa rin kami, zero pa rin kami sa information. Tapos ala scroll po hanggang nakita ko talaga yung exact na vlogs ni Sir Buddy. Tapos doon namin nakuha ang number ni Sir Renato. Tinawagan namin. Malaki pong naitulong sa amin. Kaya, nag-meet po kami ni Sir Renato at na-vlogs ko nga po sa inyo, pero
Siyempre, yung mga exclusive po na turo niya sa atin, hindi rin po natin pwedeng ma-share. May mga bagay po na sa atin lang. O katulad po ng pagpaparami ng ating mga sihok. O para makapag-produce po tayo ng itik kayo manggi para po sa ating commercial line. Kaya so far so good. Ang dami na pong nag-i-inquire sa atin na interesado sila sa siho. Kasi ang sabi ng iba, ang pagkakaintindi ng iba, ang itik Pinas ay pareho lang lahat ang mga itik. Kasi sa Pilipinas nga. Kaya itik Pinas ang tawag kasi itik na dito sa Pilipinas. Pero magkaiba po ito mga kagandang buhay. So sabi ni Sir Renato doon sa interview natin sa kanya, dati may na-deliveran na daw sila dito sa probinsya ng Aklan na itik kayo manggi. Pero after pandemic, before pandemic yun. Oo. Before pandemic, na ka-deliver po sila. Pero sa mga school po dito naka-deliver sila pero hindi rin po nakapag-deliver ulit. So ibig sabihin, yung galing po sa mga school na is mga ano na yun, E4 na yata yung sabi ni Ron. So ngayon mag-uumpisa tayo ng pure line talaga. Pagyamanin natin ito mga kagandang buhay, ang pure line natin para marami pong makinabang ng mga farmers. Tayo po dito ang counterpart ni Sir Renato de la Cruz. So mamaya po mga kagandang buhay, papakita po natin ang paglagay sa ating brooder ng mga sihon na to. Ayun. Papakita po natin mga kagandang buhay. Punta tayo sa brooder ni Ron's Farm Official. At ngayong araw din po, kailangan niyang maglipat na rin ng bahay para po masubaybayan itong ating mga itik. So doon na po titira si Ron's Farm Official sa kanyang maliit po na bahay doon para mabilis lamang po na maalagaan niya itong mga itik Pinas natin. Marami na ro? Marami? Oh. Yun. Maganda talaga sana kung dito sila sa hatcher dahil marami pong nahahatch. Compared po dun sa naka-incubate. Oo. So after this, ayusin ni Manager Bio yung mga naka-incubate doon, ililipat ulit dito. Ayun na, para-paraan lang po talaga para mapisa ang dapat mapisa. So, bilangin natin ang recovery nito, mga kagandang buhay, after po na mapisa lahat. Bilangin natin yung mga bugok. Para mapatunayan po natin ang sinasabi ni Sir Renato de la Cruz na 4:1. Sa 4, isa lamang po ang makukuha nating breeder. Sa 4 na itlog. Kasi yung isang parte, babae, yung isa lalaki, yung isa bugok, at yung isa ay hindi napisa. Yun, 4:1. So kung ang capitalization nyo po sa itlog ay 50 pesos, dala na po yung mga expenses sa pag-travel. Sa 4, di 200. O 50 pesos lang po, isa lang ang ating magiging breeder. Babae pong breeder. Uy, good morning! Ron's Farm Official! Uy, bagong gising pa lang. So, contractor natin. Good morning, contractor. Mukhang ano ka, contractor ha? Mukhang malabo yung paningin ko sa'yo. O, kamusta yung ating building doon? Patapos na. Atin pong contractor ha. Kasi nabash kami tungkol sa contractor. Pero ito pong contractor natin kumikilay-kilay oh. Kasi after po ng kanyang project, meron po siyang bonus sa akin. So hindi po, hindi po totoo yun na hindi kami nagpapakontraktor. Siya pa rin po ang kontraktor ng kambingan, building, kontraktor po ng itikan ni Rondon, kontraktor po ng mga kural natin. Yung minimin ko lang po doon sa kontraktor na inabas tayo is, meron talagang mga kontraktor na hindi sumusunod, no? Sa mga materialis na order ng kliyente. O yun lang yun, kaya dapat bantayan din. Yung kontraktor natin, bantay sarado yan ni Ron, oh.
So, mga kagandang buhay, gising na po ang ating agriculturist. Nakaligo ka na ron? Nakaligo na? Dahil may sideline pa po kasi yan, nagbabasketball pa. Tumitira pa siya ano nga yun ron? Interbarangay? Tapos meron pa siyang sariling team na biyahe ni Roger, Soltida Phantoms. Tapos siyempre may tinitira pa siyang iba sa gabi. Oy, ano ba kayo? Tinitira niya itong mga itik Pinas. Kaya sobra na po siyang pagod. Kaya on the rescue po si Manager Bio. Thank you, Manager Bio! So, ayun po mga kagandang buhay. Proceed na tayo sa ating brother building. Ito na po ang brother natin, mga kagandang buhay, ang building po natin at puro scrap po ang naging materialis natin dito. Ito po yung tinanggal na bubong doon sa ating pinapagawang meat shop. Yun. Tapos, ang tubig po natin okay dahil nakaano tayo. Nakakita tayo ng magandang tubig. Yan ang mga kambing natin. Ay, yung aratilis na yan, bakit ganon? Binabalatan. Oh, no! Naku, tanggalin mo ito ron, mamamatay yung aratilis. Tanggalin mo. Mamamatay, Doy. Tanggalin mo, Doy. Mamatay yung aratilis na yan, wala na tayong silong. So, Doy, maganda ba yung tubig? Malinaw na siya? Bakit hindi mo siya ibomba ng ibomba? Dapat Doy, araw-araw, paandar. Ayan yung motor niya, oh. Oh. Matik na, papunta na sa taas. Ayan. Okay na, mga kagandang buhay, oh. Wow! Doy, sobra ba yung materialis natin, yun, oh? Sobra, Doy. Hoy. Na-overestimate na naman ang ating kontraktor. Sobra, oh. Oh, no! Tapos, mga kagandang buhay, ano natin yan? Palagyan natin ng kay Dudo yan. Another building po dito, oh. Para may lagyan si Ron ng mga itlog niya. So, ito po yung second batch. Kasi nalagay na ni Ron kahapon yung first batch. So, kailangan naka-separate ba Ron ang itim at saka brown? Kaki pala, kaki. Oo. Magkaiba ba? Na-confuse ako dun sa brown at saka kaki, ah. Magkaiba ba yun? Kaki at saka brown? Brown is kaki nga. Hindi daw, pero brown is kaki. Na-confuse ako dun, brown at saka kaki. Wow, ito pala yung brother mo. Ayos, ah. Oo. So, ipapaano pa natin yan, Ron, oh. Papapalitada. Mainit din pala sila dito, Ron. Kasi nakayero. Hindi ba pumapasok ang ulan doon, no? Sa butas? Yan sila. Ito yung brother nila. Paka-cute nila. Ako, pag na, na ito ni Ron's Farm Official, kapag ka na perfect na talaga itong mga ginagawa. So, tumutulong rin po si John Bry, ang ating engineer.
Yun na yung mga bagong itim. Ito, nagpo-produce talaga kasi ng puti ang itim, sabi ni Serenata. Oh, lalakas nila. Uy. Kumakain na nga eh. Pero di ko pa binigyan to ng tubig. Pagkain lang muna binigay mo. Para lang yung kanilang mga balahibo is madry talaga. Nako, dito matcha-challenge si Ron ngayon kung paano niya pilian ng lalaki at saka babae itong mga sisiw niya. So, pag ganito pala, Ron, na bagong pisa, pwede nang pilian pag babae o lalaki? Yes. Oo. Aso na medyo ano na sila. Medyo... Le, kunin mo na lang yan lahat, Let. Ilagay mo dito. Kasi... yung lalaki dyan ko agad ilalagay. Oo, separate ka agad yung lalaki. Mas maraming itim ron, no? Mamaya yan makikita talaga. Kasi o sa final count talaga yan makikita. May kalahati na ba yung napisa, anak? Sobra naman yung napisa. Sobra na pong kalahati. Baka mga 1.8 na ito ang napisa. Wala pa naman siguro 2,000 o 2,000 na. Sobrang na daw sa kalahati na pisa. Pero nakita namin doon, marami pang hindi napisa. Kaya doon siguro mabibilang natin yung mga bugok ron. Mga bugok, tapos yung mga namatay. Kasi kanina may namatay yung 3 nakita namin. Ni Manager Bio. 3 lang ang naipit. Kasi kung hindi siguro natin naayos, na ganun pa rin siguro sa hatcher na talagang patong-patong yung itlog, hindi na makahinga. Marami talaga sigurong patay dito sa mga ano natin sisiw. Buti at talagang inayos mo ron. Pinagsikapan talaga, pinuyatan ni Ron. Pinuyatan ko ito. Grabeng puyat. Ilang araw na kulang tulog. Ay, grabe. Grabe yung milestone mo, Ron. Habang kami ay naghihilik, ikaw naman nagbabantay ng iyong mga itik. Sige lang. Kasi nga, lahat naman ng sakripisyo mayroong kapalit na may kapalit namang Tagumpay. Sana. Pero ang dami nang nagre-reach out kay ma'am. Marami nang nagre-reach out sa akin. Pabili daw ng siho. Ay, hindi pa. Hindi pa kami nag-ano ng siho. Pang ano pa lang namin to. Breeder. Apat agad yung lalaki, 2 pa lang babae. Oh, no! Ay! Nakakatakot. Apat na. Pero anong gagawin mo sa lalaki na yan? Ititingnan mo ulit. Titingnan pa yan ulit. Kasi di pa po tayo ganun kasanay. Pero tinuruan naman tayo ng isa sa pinakamaster sa pag-iitik. Ni Serenato Ramos. Ayan, sa babae ito. Wow! May Halika babae. dito, ya. O, training mo si Kuya. Ya, Kuya, punta ka na dun. Dalihan Para mo na. just in case ano Fight, ba? fight! Fight. Dapat lahat ng gawain marunong ka. Hindi porket engineer ka, hindi ka na pwedeng maging agriculturist. Dali ka dito. Go, Kuya! Oh. Ay, grabe. Ay, anong gagawin dito, Ron? Hindi pa ba pwedeng ilagay dito sa aking ano? Hindi pa ba pwede, Ron, ito ibuhos, Dito, Ron? ya, ito. Yan o, lalaki o. Nag-aabot ito ng itlogan, no? Ha? Nag-aabot. Ano na naman ang report ng ating banday na to si Jun? Ano Ama, anong nabutas? Basta nagabot. Itik? Ay, paano? Uy! Pusa? Nahulog ang Pila mga nahulog? Babo kita na. Oh. Siguro nakaagwa, di pa Ay, paano tarantan na ba? naman kagabi. Ano mo no, Bracol?
Pero wa man na pusa kita na. Tanaw lang doon na, bakla. Kuluro platong itapal ko. Abot, tinabasan kuluro po. Oo. Okay. Grabe. Yung mga itlog daw ni Tito, halika dito. Ron's Farm Official. Ano? Ng itik, Lalaki nangahulog ito. daw. Yun na. Dalawa na yung Lalaki. apprentice ngayon, Yan. mga kagandang May buhay. pitoy. Tama ro pitoy. Pitoy, pitoy. May pitoy, di ba? Ano pitoy? Alon. Ano pitoy, oh? Ano, no? Doon. Ang pitoy. Paano daw Diba? tingnan? Day matagot. Oo, doon. Pitoy. Gaki. Uy, ang dami na ng lalaki. Ilan pa lang yung babae? Dubai. Ite man to. Bayi. Ito yung Dubai, oh. Ano lagid mo? pure plain na. Ano nito gid? Buli ata. Oh, kuya. Go, go, kuya. Ano ran? Ano mo ya? Ano ran bukon man at buli? Buli to, ang gumuan ni tae. Ano hagid? Kakatuwa naman po ang aming mga adventures ngayon. Dito sa ventures ni Ron na pag-iitik. Kung paano nila matingnan kung babae o lalaki. Para wag pong ano nga ang gutok. Lalaki. Wag silang sumikip dito. May barb. Ron, pwede naman naming bitawan yung mga kaki dito. Oo. O sige, bitawan mo na, Li. Mga kaki, Li. Ito, Li, oh. Kaki, Li, oh. Yan, oh. Tara. Tama na yung mga kaki. Para makaano na sila. Oo. Kasi na, wag igwa. Sige, gidya. Ano gid? Wag ano eh. Nag-i-enjoy din sila ka ni Javio, oh. Magbuyot ka is may ginadatugan imong alima sa idagom. Ayun, takbo, takbo, takbo. Sabi ni Polly. Nako, natuwang-tuwa si Polly, oh. Le, bago experience ito, Le. Nagbakasyon ka lang ng konti. Nagbakasyon kasi si Polly. Mga ilang buwan ka nagbakasyon, Le? Kalating taon siguro. Ay, kalating taon na pala yun, Le. Grabe naman si Polly. Sumubok ng ibang trabaho. Balik pa rin siya dito sa atin para maging tagapag-alaga ng ating itik. Sa store, sa itikan. Ay, ito pala, oh. Ito pa. Marami rin pala ang brown, yung kaki, Brown or kaki, nagkukonfuse ako. Ang dami na nila. Yeah! Kakatuwa. Ikaw, si Kaki, takas. Wala, nakakatuwa naman. Yung tatlo, seryoso talaga. Seryoso sa pagdetermine ng lalaki or babae. Kaki pa rin yan? Okay. Kaki pa. So, ito po yung aming pag-uumpisa, mga kagandang buhay. So, tinatry ko lang po na akin pong mai-video para po may remembrance kami. At tapos, malaman po ng mga subscribers natin, mga viewers natin, na ayun, napisa na po ang ating unang batch po ng magiging breeder. Tapos ngayon po pinipilian nila magti-train na si Ron's Farm Official ng tao para sabay silang matuto po. Masabay silang matuto para po sa pag-separate ng babae at lalaki. So, after this, matapos, mga kagandang buhay sa 3,000 eggs,
i-vlogs po natin kung ilan yung hindi napisa, ilan yung lalaki, ilan yung babae. At ilan po yung namatay. O, sa ngayon, ang namatay siguro mga 5. 5 pa lang ang naipit. Pero siguro kung hindi natin naayos ang mga itlog na nilagay natin na yun sa hatcher, dahil nga sa baguhan tayo, ay marami talagang na-disgrasya dito sa ating mga siho. Pero malaking utang na loob po sa ating mga viewers na talaga namang nagbibigay ng concern. Hindi lang po sila nanonood, kundi po nagbibigay din ng payo sa atin, yung ating mga subscriber na talagang may talent na o may kaalaman na sa pag-aalaga ng itik. So, mas maganda po mga kagandang buhay na masubaybayan po ninyo itong aming bagong journey para at least po hindi na kayo kakapa sa dilim para po sa pag-alaga nito mula sa pagpapapisa, mula po sa pag-i-incubate. Kasi ang incubator po pala mga kagandang buhay, una mong lagay ng itlog, wala pang ano yun, hindi pa ba nagkaroon ng sisiw sa loob, una. Nare-reach mo sa sa incubator mo yung mga 37 degrees. Pero kapag kabuhay na po ang mga sisiw, ayun, nataranta si Ron's Farm Official, umabot po ng 40-42 yung temperature. Eh, sabi ko, Ron, baka mamatay na yung mga sisiw. Baka mamatay yung itlog ng similya sa loob. Dahil, di ba, ang body heat lang dapat is 37.6, ganyan. 37.8, umabot ng 39, 38, 40, na-reach po ni Ron's Farm Official ang 42. Kaya ang ginawa po namin, meron po kaming electric pan na malaki doon na pang blower. Talagang inangat niya po ng konti ang pintuan ng incubator at saka nag-electric fan po kami. Oo, para pakalabas po yung ibang init. At wala po siyang tulog, walang patay-patay po ang electric fan that time. Mga pang ilang days nila yung tumaas talaga ang temperature, Ron? Pag-apak na ng 20 days. O pag-apak daw ng 20 days. Mga kagandang buhay, nabigla siya. Talagang naglikramo sa amin dahil nung time kasi na yun na-notice niya na tumaas ang temperature. Aba, nag-iyaw-iyaw kami sa labas. Tapos ang sabi niya, yung usok daw pumasok doon sa incubator. At saka nasira daw ang incubator, hindi na daw proper ang temperature na binubuga. Oh no! Yun pala po, ganun talaga. Kasi buhay, ang mga siho sa loob ng itlog ay nagpapatindi sila o dumadagdag sila ng init sa loob ng incubator. Kaya tumataas ang temperature po, mga kagandang buhay. So kung di nyo alam yon, talagang mararanasan nyo ang taranta na naranasan po ni Ron's Farm Official. Kasi po, buwis-buhay din po ang aming mga pagod dito nung nagbiyahe pa lang kami. Nung trinansport po namin itong mga itlog na to. Kaya, hindi basta-basta po ang gastos dito para magkaroon po tayo ng pure line. Kaya, sa marubrub po na hangarin namin ni Ron's Farm Official, ay talaga namang ito na ang katuparan ng kanyang mga pangarap o aming mga pangarap. So, ang Itik Pinas po, dalawa ang kulay, kaki, at saka itim. Pero sabi ni Sir Renato, magpuproduce daw ng puti. Ilan na ba ang puti nakita mo, Ron? So, pwede mo bang makuha, Polyboy? Yung puti, saan na ba yun? Uy, ayun. Ayun. So, dalawa ang na-produce na puti. Okay, yung isa saan? So, dalawa ang na-produce po na puti. Pero Ron, hindi ito pwede para maging breeder? O, hindi pwede. Paano kung babae ito? Hindi pa rin. Papatayin pa rin ni Puli lahat yan, yung mga lalaki. So, naawa si Puli, iyak na yon. Ganun talaga, Li. Kasi maano din tayo, Li, malugi tayo sa pag-alaga pag alagaan natin yung mga lalaki. Kasi sabi ni Ron's Farm Official, Tito Bio, alagaan mo na lang yung mga lalaki. Sabi ni Tito Bio, lugi ako dyan. Wala akong abutin. Hingiin lang yan pang pulutan sa akin. Tumpak. Kaya mga babae lang po at konting lalaki ang ating kukunin dito.
Ang liit daw ng pitoy, sabi ni ni John Bry. Hindi daw niya ma-determine. Yun. Tito Bio, nakakita ka na ba ng lalaki o babae? Wala pa? Ay, hinang nila lang. Uy, grabe, puro babae. Mahilig talaga sa chicks. Puro babae yung nahawakan niya.